Sara Labati may something sa bag, netizens na pataas ang kilay. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Ano nga ba yung nakita sa bag ni Sara Labati? Ito ang usapan ngayon sa showbiz events bukod sa nakitang magkayakap sila. Viral na ang photo kung saan tila may binubulong si Sarah kay Catherine Bernardo, birthday party ng kilalang dermatologist. Isa rin ito sa mga chika ni Ogie Diaz sa latest episode ng Showbiz Update Vlog nila ni Mama Loy kasama si Tita Jigs na papanood sa YouTube. Simula ni Ogie, ang kapansin-pansin at napansin ng mga fans ay itong nakasukwit doon sa bag ni Sara Labati. Ano ba yun? Tanong ni Mama Loy. Tuloy ni Ogie, kung mapapansin mo sa bag may nakalagay na live resin at sabi dito cartridge raw yun. May mga nagsabi naman na cannibals. Oral daw yun pero sinabi rito na hindi pa yun legal sa Pilipinas at paano nakakuha. Sabi naman pag may pambili may mabibili. Ang mga nabanggit na ito ni Ogie ay mula sa komento ng netizens na nakapansin sa nasabing live resin. Chinek namin ang ibig sabihin sa live resin sa Google. Basically, live resin is a cannabis concentrate extracted from freshly harvested marijuana plant material that's been flash frozen at solvable temperatures blasted with solvents like botany, propane or butane hash oil, and press. May nagsabi naman sa amin na ito na ang uso ngayon na nilalagay sa vape para hindi halatang cannabis ito pero malalaman ito dahil sa amoy. Going back to Ogie, pero syempre, hintayin natin si Sara Labati kung paano naman niya ito ipapaliwanag kung bakit siyang merong ganun sa bag. Kasi syempre, hindi pa yan legal sa atin. Bawal pa yan kasi kalaban yan ng mga pharmaceutical kahit sabihin pa na ibayad para sa health yun. Hirit pa ni Tita Jigs. Ang tanong dyan te, ano ang ibinubulong ni Sara kay Catherine? Ay, wala naman sigurong kinalaman doon sa issue ng mga fans na nakakawit doon sa bag ni Ogie. Samantala, nasa party din daw si Barbie Imperial na kasalukuyang nalilink yun kay Richard Gutierrez na tatay ng mga anak ni Sara at hindi naman daw nagka-eye to eye ang dalawang actress. Nasa same room pero hindi sila nagkakakitaan. Kaya itanong na lang natin kay Sara Labati kung nakita ba siya ni Barbie at Barbie nagkita ba kayo ni Sara? Pahayag pa ni Ogie. Bukas naman ang bandera sa panig ni Sara Labati o ng kampo niya tungkol sa nakitang nakasukbit sa kanyang bag na isa itong live resin at illegal ito sa bansa. At sa kabilang banda, JC Booking kaibigan ni Luis after ng kasal. May sekretong karumal-dumal. Grabe pala ang nangyari sa mag-asawang JC Mendiola at Luis Manzano ilang araw pagkatapos ng kanilang kasal. Mga nakakalokang revelasyon si JC tungkol sa muntikan na nilang paghiwalay ni Luis nang dahil sa isang taong malapit na TV host aktor. Sa katunayan, nagsabi na raw siya sa nanay ni Luis na si Velma Santos na plano niyang tapusin na ang pagsasama nilang dalawang mag-asawa dahil feeling niya wala nang patutunguhan ang kanilang relasyon. Yung time na yon, yung mga tao sa paligid niya na talagang hindi okay. Nasama ako sa issue ang pag-amin ni Chasey sa kanyang truth or dare vlog kasama si Luis. Pagpapatuloy ng actress at celebrity mom. Ikinasal kami tapos sa next day, inaway-away ako ng taong yon. Kaya pala galit na galit siya sa akin kasi may tinatago siyang sikretong karumal-dumal na malala. Doon na kami eh. Doon ko na naamoy na parang may something itong taong ito. Bakit galit na galit siya na ikinasal kami? Aniya pa. Nagsumbong si JC kay Luis at binigyan ng warning ang asawa laban sa mga taong yun pero ayaw niya talagang patibag. Inaaway niya talaga ako as in talagang away. Kulang na lang kampihan niya yung mga taong yun. Nung sinabi ko sa kanya, nagagalit pa siya sa akin tapos hindi niya ako pinapansin. Sinasabi niya sa akin mali ka. Matagal ko na silang kilala. Halos kababata ko sila. Part of the family. Eh ako, hindi ba part of the family? Pagkatapos daw nilang pagtatalo, napaalam na talaga ako kay Momski noon. Sabi ko, Momski, hindi ko na talaga po kaya. Mahal ko po kayo pero hindi na po ako pinapakinggan ng asawa ko. Ngunit mas nanaig ang pagmamahal at tiwala ni Luis kay GC hanggang sa malamang totoo ang lahat ng sinabi sa kanya ni GC. It wasn't easy. Gradual na nangyari na nakalas siya sa mga taong yun.
Yung feeling parang gusto mo na lang talaga siyang iwan. Pero oo nga pala, kasal nga pala tayo. Hindi tayo pwedeng basta-basta maghiwalay. Say pa ni GC. Baling niya kay Luis na nakikinig lang sa kanya. I guess, ginawa yun ni Lord para mas mapalakas yung relationship natin sa isa't isa. Walang nabanggit si GC kung sino-sino ang tinutukoy niya sa kwento, pero matatanda ang na-involve si Luis sa isang investment scam case noong 2023 kung saan sangkot umano ang ilang kaibigan ng aktor na itinuturing na niyang pamilya. At habang sa kabilang balita naman, truly ba, Kinchan may warrant of arrest dahil sa kasong staffa. Follow up ito sa nasulat namin dito sa bandera tungkol kay Kinchan na umano'y nagtatago dahil meron daw standing warrant of arrest laban sa kanya. Ito ang chika ni Ogie Diaz sa showbiz update vlog ni na Mama Loy kasama si Josa Poco na napapanood ngayon sa YouTube. Bukod na kilalang content creator, isang dapat maareglo at matapos ay itong kay Kinchan na mula nang ibinalita natin dito ay ilan na yung tumawag sa akin para patutuhanan. Mayroon daw silang case against Kinchan. At ito ay tungkol sa mga investment nila na ipinasok kay Kinchan at may nagpasa pa sa akin na may warrant of arrest. Ano pa ni Ogie? Base sa dokumento ay People of the Philippines versus Ken Steven Angeles Chan. At ang mga ikinaso ay syndicate staffa under Article 315 paragraph of the Revised Penal Code in relation to Section 1 of the Presidential Decree No. 1689. Pagpapatuloy pa ni Uge, meron pa mga pangalan ng miyembro ng pamilya ni Kinchan as in incorporators doon sa sinampang kaso sa kanila. Yung isa naman ay nagsabi sa akin na worth 30 million na abot yung pera nila at mga friends nila na naipasok kay Kinchan. Tapos meron pang isa na naghahabol din ng kanyang pera kay Kinchan na ginawang front yung mga business na sabi sa akin ay hindi naman daw inasikaso ng madalas ni Kinchan at yung partner sa negosyo na ni Kinchan ay mawalay na. Parang iyon at tinuturing na salary na humakot ng kanilang investment. Totoo ba yun? Pahayag pa ni Ogie. Tanong ni Mama Loy. So totoo kaya na nagpapaalis siya doon sa teleserye dahil sa kaso? That we really don't know is kasi nandoon na rin sa blind item at itong si Kinchan ay nahain na ng warrant of arrest. So si Kinchan ay tinatawagan ko ay hindi pa rin ako sinasagot, ani pa ni Ogie. Dagdag pa, bagkos ang pinost ni Kinchan ay yung nanalo siya ng Outstanding Entrepreneur and Actor. Ibaliwala lahat ng ito kapag may ganyang issue tungkol sa integridad at dignidad. Kaya dapat ito ay harapin ni Kinchan at kung mayroon mang pagkakautang mula sa mga investors at kung anuman ang naipangako dapat tuparin. Kaya Kinchan, bukas pa rin ang Ogie Diaz Showbiz update para sa iyong panig, aniya pa. Say naman ni Mama Loy, sana maayos, biro ni Diyos sa Poco. Ang dami na nating aayusin, parang lahat na lang may kaso. Wini-welcome natin dito, tapos ang intake. Sana maayos yung sa atin ba, ayos na. Sana maayos, porket wala ka. Ganyan ka magsalita, ang yabang-yabang mo. Natatawang sabi ni Ogie. Anyway, chinek namin ng IG stories ng actor 10 hours ago. Habang sinusulat namin ang balitang ito, ay nag-post siya ng friend noodles na may 4 na fried eggs sa ibaba.